Apektado rin ang masamang panahon ang iba pang mga lugar sa Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Libo-libong mga residente na ang lumikas dahil sa kabi-kabilang pagbaha at landslide. Dahil sa ulan, pahirapan ngayon ang sitwasyon ng mga evacuee sa Tacloban City. May report si Steve Dailisan. Animoy mga basang sisiyong mag-anak ni Rosita na nagsisiksikan sa barong-barong na ito sa labas ng Tacloban Astrodome. Sa gitna ng ilang araw ng walang patid na pag-ulan, ang kanyang mga apo madalas na raw nagkakasakit. Wala kami mga gamit tapos nanunulo yung bahay namin. Pakahirap talaga ang kalagayan namin. Tulad ng pamilya ni Rosita, hirap din ang ilang pang mga Taclobano na wala pa ring maayos na mapagkakanlungan mula nang manalasa ang superbagyong Yolanda. Pero bukod sa kawalan ng maayos na masisilungan, ikinababahala rin ang mga hindi pa nakokolektang debris at basurang maaring pamugaran ng lamok at posibleng pagmula ng mga sakit gaya ng dengue. Masigasig yung ating mga engineering in clearing and getting the garbage. So pag bumuha naman, nahihirapan din silang pumunta. Wala ring tigil ang pag-ulang dala ng low pressure area sa ilang pang bahagi ng Leyte. Gaya na lang sa Ormoc City kung saan inilikas ang nasa 45 individual mula nang umabot sa critical level ang tubig sa Pagsanggaan River. Sa Southern Leyte naman, bumigay ang bahagi ng tulay sa barangay Kahupian dahil sa masamang panahon. Libo-libong residente naman ang inilikas sa Northern Mindanao. Sa Tudela, Misamis Occidental, nalubog sa baha ang kalsada dahil sa pag-apaw ng ilog. Kaya naman suspendido muna ang mga klase sa lahat ng antas, gayon din sa mga bayan ng Ozamis City at Clarin. Daan-daang pamilya na rin ang inililikas sa barangay Lapinig sa Kapatagan, Lanao del Norte. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, nagmistulang lawa na ang palayan. Maraming motorista naman ang stranded sa highway dahil sa landslide. Sa ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang buong barangay ng Lapinig. Sa Hulo-Sulu naman, hinambalos ng malalakas na alon ng mga bahay na nakatilik sa dagat sa barangay Tulay. Sa isang iglap, nawasak ang mahigit 20 bahay. Dahil sa 3 araw na patuloy na sama ng panahon, inirekomenda ng Pag-asa ang preemptive evacuation sa mga apektadong lugar sa Mindanao, maging sa Eastern at Central Visayas. Andiyan pa rin possibility na maging bagyo itong low pressure area. Dito sa Visayas, Mindanao, maraming mga moisture. Kaya buhay pa rin itong low pressure area. Steve Dailisan, GMA News.